writer sa 1 and 2 Samuel. It is his intention nga para ang mga readers, kita nga nagabasa, makita ang difference. Oh, may pari man, may mga personnel, may mga staff man da sa templo. Pero nantawa, at that time, amo na ning gakalatabo sa priesthood, no, sang katawhan sang Dios. Kag diri erase up sang Dios, no, ang inigbago naman nga pari. So diri now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Sila tao ba na? Wala sila yung nakakilala sa Diyos, and that's a big difference. No? So makita natin ang reversal sa Diyos. The old priesthood or sa kay Eli isla niya sa Diyos. Kaya ubra sila sa mga hindi amo. No? Una makita natin mga kauturan, God's removal of the corrupt priests sa Israel. God's removal or God's rejection of the corrupt priest. Verses 12 to 17, verses 22 to 25, and 27 to 36. No, ang verses 12 to 17 makita ang rebellion sang kabataan ni Eli. Rebellion in a sense nga the-rebelde ni sa Dios pero ara sa templo. Paano na masuman abig ka magabaka ni Bildi, wala ka sa templo. Now, usually yung mga aton nga concept, atong wala sa templo, mo tayong mga nag-rebildi, ariyo sa templo, sila mga tutong niya. Pero lang tabla, anong ginapagwa sa pulong sa Diyos? You can be inside the temple, quote-unquote, ministering, but in the sight of God, ang ginaubra mo, hindi mo. Imagine a message sa Book of Judges, people did what was right in their own eyes. Dari pati priesthood. Ang pari nga si Eli, po ang iya nga mga kabataan ng tabla. Grabing influence niya sa tatay nga si Eli. But, ang 1 Samuel 12, chapter 2, verse 12 to 36 is more than the parenting class. Hindi mo na yung mensahe sa sining na passage. No? It is actually the rejection of God sa priesthood nga ara sa kay Eli. Kaya tiga-obra sila sa India mo. Lantabla verse number 13. The custom of the priest with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant, ang mga kabataan ni Eli, the priest's servant would come while the meat was boiling with a 3-pronged fork in his hand, and he would thrust into the pan or kettle or cauldron or pot all the fork brought up, the priest would take for himself. This is what they did at Shiloh to all the Israelites who came there. Now, dira, nga ginditanyi pa na abis ang writer. Kay amo na ang mga kabulastugan nga ginaubra sa priesthood. Nga kung may isa ka Israelite dito magkanto sa temple, kag mag-offer. Sa Leviticus, mga nauturan, gin-specify niya kung anong pwede lang na ma-receive sang pari. Ang shoulder, ang breast, kag ang intestines or ang sa tiyan sa mga sapat. Amo na ma-receive nila kaya tabla nila ng custom. Ang servant sa pari makuha sa 3-pronged fork kag i-thrust niya dira sa kaldero da kung ano makuha da. Bisan hindi pa na specify sang law na para sa pari, kwao na nila. Tabla. That is a deviation from the law of God. That is in a sense rebellion. Wala kaya gatuman sa pulong sa Diyos. Dahil natawagin ang pasay pa diri, this is what they did. Sino na? The priest, kagang iya nga mga obdanan nila. Mga Levites. Ilan tawa? Kagang ini nga passage is actually, makitanda God's rejection sa sinang klase sang priesthood. Hindi na pwede magamusin na. No? Moreover, verses 15. Moreover, before the fat was burned, sa law bagit Moses sa Leviticus, dapat ang fat gina-burn anay. Para madula ang fat, hindi ko sa Diyos, magkaon sila. Sang sina nga fat, gina-burn anay. Tinatawa ang practice bagit nila. Moreover, doon na nga, okay, hindi lang ang muna mga kabrustugan, nila ginubra ang ari bagiday. There's something ang muna. Moreover, before the fat was burned, the priest's
servant would come and say to the man who was sacrificing, natawa, ang worshipper nga ra na nagkadto sa templo. Amo ni ba sa mga servant sa pare, give meat for the priest to roast, for he will not accept whole meat from you, but only raw. Tawala. Ang masugba na yan, ang nag-worship, yata ganoon ang meat nga na burn na, wala na sang fat, sa pare, dahil gabiman ang pare ng tao. No? Anong tawala kung ano mga kabulasugan nila? And if the man said to him, let them burn the fat first. Ado may theology pa yan ang nag-worship kaysa sa pare. Nga mo na ginapakita sa sininga story. Sa sininga conversation. Mas may theology pa ang nag-worship kaysa sa pare mismo na supposed to be. He should be the one who is knowledgeable sa law. Di suli. Tawala. And if the man said to him, let them burn the fat first, and then take as much as you wish. Grabe. Pasugtan na lang sa nag-worship. Sige, ano na, isubalan na, and then, pag gusto ka din yung pasugtan na lang sa imo pagkabulas ito na practices nila. Pero lang tawa nung yan, balasang servant sa pare, with the consent of the priest, he would say, no, you must give it now. Kung anong spirito na. Doon ka pangutong, hindi mo yan sa nag-worship. Kagamugin na karoon ng isukmat sa Diyos sa kailan. No, you must give it now, and if not, ang tawag lang, I will take it by force. Imagine mo ng patakaran, no? Kalakaran, sa siningang mga pare dito sa Shiloh. Di kung ikaw worshiper, ano ka? No? Mag-worship ka ayan sa amuna klaseng sistema sa priesthood, sistema dito sa templo, sa Shiloh. No. Verse 17, thus the sin of the young man was very great in the sight of the Lord, for the men treated the offering of the Lord with contempt. Doon paliwala na niya si Ila, di anong rason? They did not know the Lord. That is why they treat the offering of the Lord with contempt. Hindi niya mo ginakaseryoso, bila. Doon nag-perform lang siya sa duty niya. Pero hindi lang actually ka-perform ng duty niya, kundi kabulas tugan, hindi niya nga pag-perform. Away na galing nagatuman sa law eh. O kung ano-ano na pangwaon ko nila, di ka patambok sila mismo. Di si Ilay mga daan, tambok pa na. Ano na as the story progresses. Si Eli mismo, kung paano siya napatay, balik pang liong niya, may katambok si Eli. Imagine, tiba-tiba siya sa mga offerings ang sinay ng mga worshippers. Pero, there sa verse 17, ginemphasize ang sin sa iya nga mga kaanak. Iya nga mga anak mismo. And then verses 22 to 25, tawatan na yan kay Samuel 18 to 21. No? 22 to 25 ang degeneration, no, of Eli's spirituality. Bakit kung ano na yung spirituality sa pare? Remember sa si Hannah nag-pray. Dito mo na makita, may hit ka na muna. Dito wala discernment na pare. Abi niya kay Hannah, kubo. Nga si Hannah was pouring out her soul, her heart to God. Ano ba niya mo? No? Hubog niya, i-give up na ng wine mo kag ang balihan. Ano, hindi ka pangamuyo ko yan. Dito pala makitaan mo na may problema, kaya spiritually, hindi nga pare, wala sa discernment. Tiyari pagin. Wala na sa gani, amo na ng klase kabuhay niya, hindi na effective. Even ang iyang paghambal sa mga kabataan niya. Verse 22 to 25. Now Eli was very old, and he kept hearing. Imagine he was very old, and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel. Kung ano nga mga panguto, kabalo siya. And how they lay with the women. Ang tawabla, ang sexual immorality nila. They mga servants ang pari. No? Nag-perform ng sexual immorality with the women
who were serving at the entrance to the tent of meeting. Hayag-hayagan niya, damol niya guya ang pagpakasala. Dito na mismo sa templo. Wala bot na pangutong ko sila sa mga sang offering. They are laying with the women who were serving dito sa temple at the entrance of the tent of meeting. And Eli said to his children, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all these people. No, my sons, it is no good report that I hear the people of the Lord spreading abroad. If someone sins against a man, God will mediate for him. But if someone sins against the Lord, who can intercede for him?" Walang tawa ang gin-mention ni Eli na lang ang evil dealings. Gin-mention niya na ang how his children lay with the women. At daw hindi niya gano'ng patas, no? Sige pa pamati, kung hindi niya mambal sa iyan ng mga bataan kung anong ginapang-ubra nila. The point is that si Eli hindi amon na kung saan pa black and white, kaklaro sa milo. Kabalungan na sala, anong ginubra mo sa mga kabataan mo na? Ikaw as priest, kag sila as mga nag-serve man sa temple? Anong klase ng priesthood ina? Makita mo ang reversal because God will establish the new priesthood. He will remove Eli and his sons kag establish ang new priest. If someone sin against a man, God will mediate for him. But if someone sin against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Remember ba mo ni Hannah? The Lord kills, the Lord brings to life. Makitaan mo ang kamot sa Diyos, no? Nga naga-govern niya. Bisan sa mo ni nga klase sa eksena. No? It was the will of the Lord to put them to death. And then verses 27 to 36, the rejection of God, no, sa household ni Eli. Dili lang matapos. And there came a man of God to Eli and said to him, "Thus says the Lord, did I indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt, subject to the house of Pharaoh? Did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest?" Imagine, to be the priest of God. Grabe niya ang mensahe. Kung kay hindi sila napamapatong sa Diyos. Did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest? Kung sila pare sa Diyos, may mga kasubuan ng Diyos na gusto ipatuman, ipasunod sa ila. Pero simple nga storya, wala nila ginasunod. They are deviating from the ways of God to go up to my altar. Imagine na yung pasisa, my priest, my altar, to burn incense, to wear an ephod before me. I gave to the house of your father all my offerings by fire from the people of Israel. Verse 29. Why then, personal na, sa kay Eli, why then do you scorn my sacrifices and my offerings that I commanded for my dwelling? Ang tawag lang, ginabastos mo ya Eli. Ako, with all of your dealings, lang tawag lang yung kasisang Diyos, my priest, my altar, my sacrifices, my offerings, my dwelling. Diindang imo, Eli. You're not respecting me. You're not honoring me as priest with your sons before the eyes of Israel. Imagine. And, ano ba? And honor your sons above me. Ikaw nga pare, ang i-honor mo yan,
ako. Pero mas gina-honor mong imo nga mga kabataan. Labaw sa akon. Natawa, by fattening yourselves on the choicest parts of every offering of my people Israel. No? Dinapili ang choicest part sa offering. Tinantawa, you're honoring your sons above me by fattening yourselves from the choicest parts na gina-offer sa katawan sa Diyos. Therefore, the Lord, the God of Israel, declares, I promise that your house and the house of your father sa una shall go in and out before me, kamo mangit pare. But now, hambas ang Diyos, the Lord declares, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days are coming. Anong judgment ng Diyos? Behold, the days are coming when I will cut off your strength. Ang continuity sang lineage, i-cut off sang Diyos sa house ni Eli. And the strength of your father's house, so that there will not be an old man in your house. Then in distress you will look with envious eye on all the prosperity that shall be bestowed on Israel, and there shall not be an old man in your house forever. God will cut off his lineage. Pati mga pare nga sa iya nga lineage. Kay Islam sa Diyos, why ka mo nag-obey sa akon? You're honoring your sons above me. The only one of you whom I shall not cut off from my altar shall be spared. Di kung naraman gila, yung imong isa sa imong mga kaliwat shall be spared. Isa lang. To weep his eyes out, to give his heart, and all the descendants of your house shall die by the sword of men. Bagay pamatay si King Saul na mga pare. Amo na tong prophecy nga na-fulfill, no? Sa succeeding chapters. Gin pamatay ni Saul ang mga kaparihan. Amo tong mga lineage ni Eli. Na-fulfill ang prophecy, mga kapuran. And this that shall come upon your two sons, Hophni and Phinehas, shall be the sign to you. Both of them shall die on the same day. That's the judgment of God. The removal of God, no, sa mga corrupt na mga pari si Israel. Nga wala nagatuman sa kasubuan sa Diyos. And my dear brothers and sisters, ang muning pangamuyo at iblan ni Hannah. Ano to ang una nga makitaan mo? God is holy. Sa 1 Samuel chapter 2, verse 2, there is not holy like the Lord. Natabla. Amo ning Dios nga ginhambal ni Hana. Amo ning Dios nga nagsabat sa iya pangamuyo nga daan siya sa offspring. The Lord is holy. He is not like us. He is not like me. He is holy. He is free from all errors, sins. God is holy. Kag diri ay gin-reject ang Dios si Eli. Kag ining rejection, kag ang pag-establish ang bago naman, makitaan mo ang themes mo na sa 1 and 2 Samuel. At tawag, gin-reject si King Saul, di ba? Gin-establish naman ang kingdom ni David. Anong rason nga gin-reject si Saul? Wala nagtuman sa kasubuan sa Diyos. Si Eli, gin-reject because he did not obey the law of God as priest. Si Saul gin-reject sa Diyos as king. And then ano naman balihan? I will raise up in a man who who follow after my heart. Ina language na yan, no? Who seeks after my own heart, who wants to do the will of God. Di anong will sa Diyos? Ano sa law ni Moses? Who follows the heart of God. Di mo na makitaan ang iya kasubuan. Amo nang gusto sa Diyos na tumanon, sino na? Si David. And we will expound that sa Adason. No? Pero ari makitaan, tama kutulan. Ang reality, no, ang rejection sa Diyos sa mga corrupt na mga pari. Realidad niya mga kutulan, nga hindi na pwede magpadayon, no, sa God's economy. God will replace. Kaya mo niya, even ang prayer ni Hannah, makita mo, it's the Lord who kills. It's the Lord who brings to life. Ang Diyos amo ang nag-promote, siya ang nag-demote.
Makitaan mo ang Diyos na nag-govern. Kabdiri, pasulod pa lang ang kingship. Pang-isla na sa Diyos. Okay, priesthood na. Ang priesthood, no? Malain ang ginapang obra. Remember sa Jesus nagkaroon sa kalimutan, anong itinuan ni Kristo? Temple. Why? Wala siya nagulat sa gobyerno, no? Di ba? Ang Christian gusto tinuan ang gobyerno. Hindi, ang gusto tinuan sa Diyos ang iyak at simbahan. Kaya kung nagkaroon si Kristo para maging political leader, ang gobyerno, kaya tinuan ni Kristo. Hindi templo. Okay na nangako niya mga pare lang, okay na sila yan. Hindi, pagkadto ni Kristo yan, templo. Ay, hindi na mga worshiping ni mo ang temple as business place. Tidiri ang nagtabo niyo, business man eh. Damo ka talalambok si Eli. God rejects them. Tayo na tayo. Tayo na tayo. Rejection sa Diyos. And when God rejects, i-reject niya kaya sa totoo. Si Eli lang tawa. Hindi lang niya siya, pati lineage niya. Imagine, when God rejects a person, a nation, no? Tungod sa ano, huwag ka tuman, huwag ka kabuhay sa tsakro, pari ka pa, mga kabulastugan. Daw makitaan, God is a serious God and He means business. Tinatawa ang kabuhay na yun. Inamakita mo, ang Diyos ay pinapakita paano niya siya mag-guide karon sa iyang hari. Makita mo na as the story progresses sa 1 Samuel, as pa sa 2 Samuel, hindi pa bayaan sa Diyos ang iyang katawan. Pero atong mga nag-dishonor sa iyang balya, I will dishonor. Will be lightly esteemed. Pero i-judge ka sa Diyos. Sige, amo ng Diyos natin mamuturan. Amo ng Diyos natin. Wala naglain ang Diyos, ha? He rejects. Kag paano ang Diyos mag-reject? Babayan kaniya sa imo mga ginaobra. Mati ka sa mga bata mo, ilay. Pero hulta ang judgment ng Diyos. Tinatap mo. Romans chapter 1, balaan mo, God gave them up. O, mo nang gusto mo pakasala? Abi mo freedom na? No! That is actually prison cell na priso ka sa sala mo. Di ba bayaan ka sa Diyos? Hindi niya freedom. Anak, ang balaan na ginareject sa Diyos. Limpay ang mga katauhan sa gusto nila. They did what is right in their own eyes. Give up sila sa Diyos. Obrahan na. That's your reality. And God is doing even sa aton yung managon-ulong. Pabayaan yung tao. Pero pasalamat kita once gina-review kita sa Bible, meaning why kita ginapabayaan sa Diyos kung anak kaniya, ginahanap niya tagan niya. Sakto na lang. Sakto na lang. Hindi mo malabutan na karoon las 12. Basi ako karoon mahanutan. Pero anyway, no? Makita na sa next, no? I-replace na sa Diyos. Pero establish niya ang faithful na priest. Probably, no? Probably nga si Zadok ina sa time ni David. Nga mag-upod, mag-guide kay David. Hindi si Samuel. Isa panugod mo na i-replacean sa Diyos si Eli sa kay Samuel. Pag abot na ni David, ara si Zadok. No? You will explain that so later. Magapang mo kita. Lord, salamat sa tigon niya mo ginatag sa amon. May your name be honored and be glorified. Buligi kami sa daso naman amon nga continuation sa pagtuon sa sining nga passage, you know. Ang nakit-ano namon is that ikaw ang Diyos sa Ginoo nga hindi ginamon mo ito. Pwede na kami ka-perform sa amon mga quote-unquote duties, responsibilities. But Lord, you see our hearts. You see our hearts. Bisan nakita na ganamon if we read in 1 Samuel sa pagpili mo sang hari. Gine-emphasize mo ang tao na gatulog sa gwa, but you look on the heart. Salamat, Ginoo. You are too holy. Ngayon, hindi mo makita na nga mo ng mga ginaobrang mga marami. Nakitaan niya actually, Ginoo. Salamat din kami, Diyos, kami nga pariyusin. Forgive us all of our sins in Jesus' name. Amen and amen. Sige, mga natin.